Pero syempre, bago tayo mag-focus sa mga festival na yan, yung mga celebration na yan, mag-focus muna tayo sa pinaka-importante, yung Semana Santa. Dahil nga pumasok na nga Semana Santa, today is Holy Wednesday, marami tayong mga activities na kailangan malaman. And of course, sa Catholic community, very tradition dyan, Jules, traditional yung ginagawa yung bisita iglesia, nandyan yung pabasa, at lalong-lalo na yung sinakulo. Ano yung sinakulo? Yan po yung alamin natin dahil may makakasama po tayo ngayong umaga mula po sa Marian Movement. Let us all welcome Lilian Orbeta and Goody Echevillo. Good morning! Good morning! So, ito, Marian Movement kasi nakapanayam na namin kayo noong Lunes. So, para i-refresh lang natin yung mga viewers natin, ano ang ginagawa ng Marian Movement? Ang mga project kasi ng Marian Movement of Praise, bali nagdadala kami ng Fatima sa bahay-bahay para ulit yung grocery ng mga family. Tapos nagkakaroon din kami ng mga cenacle wherein nagpapahayag kami ng messages ni Mother Mary through Blue Book. Tapos may mga sharing, nagkakaroon din kami ng recollection for the youth. Tapos ito, yung aming senakulo for 9 years na ginagawa na namin. Naging devotion na namin ito. Alright, so this is more of to evangelize people, to introduce si God sa kanila through Mother Mary. Yes. So parang ginagawa pala nila, Jules, is may tinatawag tayong cenacle kung saan meron kayong blue book kung saan nakalagay dun yung 600 messages plus ni Mother Mary. Tapos doon, every day, or every Tuesday ba? Every day, Every Tuesday, may binabasa silang passage and then from there, magkakaroon sila ng sharing, reflection. Pero prior to that, nagpe-pray din kayo ng Holy Rosary. Yes. Alright. So, paano ba yung usual process? Kunwari, pag nandun na tayo sa activity na mismo ng sinakulo, ano yung mga dapat gawin ng mga pupunta? Ano yung mga ma-expect nating maririnig doon? Kasi yung aming mga nagsasadula doon, puro mga nanay at so sila, tinuturuan namin sila para nagsasadula sila ng Life of Jesus. Live po yun. Tapos yung mga kabataan, hinihikayat din namin sumali, lalo na yung mga tambay, yung mga nalululong sa bisyo, nakakagawa ng masama. Na magbalik loob. Yun, kasi ang ano naman namin talaga is conversion to bring Jesus sa mga souls na ito. Tapos, yun, doon naman nagkakaroon ng realization, tapos napapabuti naman yung buhay nila. Unti-unti namin nakikita yung pagbabago sa kanila na nagiging maayos din yung kanilang pag-aaral at nagkakaroon sila ng magandang trabaho. So ngayon nakikita natin sa ating screen yung senakulo mismo, yung reenactment ng life story ni Jesus. So saan usually ginaganap ito, Goody? Saan yung usually pinaperform itong senakulo? Usually talagang nagaganap ito sa parish namin. But in sa community namin, sa parish namin doon. Then, started lang to dun sa lugar lang namin. As a community lang, dun lang as in lang sa lugar lang namin, subdivision namin. Hanggang na-recognize kami ng parish. Na-recognize kami, napansin kami ng simbahan namin, ng parish namin. And then, consecutively na 6 years, doon na kami Pero ang Marian Movement kasi, Jules, sa pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, may iba't ibang mga branches yun, iba't ibang lugar na mga members ng Marian Movement. Pag mga ganitong sinakulo, meron lang ba kayong isang place na lahat kayo doon nagtitipon-tipon? Or simultaneous? Oo. Meron naman, kapag meron kaming Grand Senacle. Pero itong sinakulo, exclusively sa community lang namin. Saan ang community ninyo? Sa Las Piñas. Las Piñas. Kami. Tapos nung na-recognize na kami ng parish, bali yung iba sumasali na sa amin, nagkakaroon na sila ng interest dahil ito yung nagiging inspirasyon para sa kanila na magbalik loob kay God. Tapos bali doon kasi parang nagkakaroon ng, alam nila yung kahalagahan ng kung paano sinakripisyo ng Diyos yung kanyang sarili para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Alright. Pero paano kayo pumipili ng mga sasali? And if ever interested yung mga viewers nating sumali, paano sila makakasali? May qualification requirements? Wala naman. Basta kung sino lang talaga yung taus-pusong gustong maglingkod kay Mother Mary at saka kay Jesus. Yun lang naman yung Pero ang pinaka talaga namin is yung mga kabataan para sila mismo yung generation nila ang susunod na sila naman na magtuturo kung ano yung dapat na kahalagahan ng sinakulo or life of Jesus. Okay. Since nabanggit ni Lilian ngayon na yung role ng mga kabataan sobrang mahalaga na kailangan matutunan nila yung mensahe syempre ng kanilang pananampalataya dito sa sinakulo. Ano po ba yung approach na ginagamit niyo para syempre mas mahikayat yung mga kabataan? Kasi alam naman natin na sobrang ang dami distraction sa mga ngayon, kabataan. Mga may video games, hindi na umaalis computer, internet, Dota. Dota.
Ikaw, Goody, kasi siya yung isang member ko ng youth. O to si Goody. Goody, ilang taon ka na ba? Ngayon, 22. 22, so batang-bata pa si Goody. So Goody, ikaw, paano mo sa tingin mahikayat yung mga katulad mo na sumali sa Sinakulo? Dito sa sinakulo namin, nahikayat yung mga kabataan dito dahil sa nagkaroon kami ng mga games. Then, naging started din yun para magkaroon ng isang grupo na magkasama-sama yung mga kabataan sa isang kasiyahan lang. Tapos, excuse. Tapos nagkakaroon kami ng recollections. Then, nagkakaroon din kami ng bonding kung saan nabubuo yung isang tropa na, yung nagkakantaan lang kayo. Tapos, may connection na may kayo. connection na. Then, may isa na lang yung isip namin na, magkakaroon tayo ng project yung Sinakulo. Lahat kami, nasa isa na lang. So parang ang golden, ang maganda dito kasi imbes na malulung ka sa droga or kung saan mang masamang bisyo, maganda yung may isa kayong community na nag-involve lahat kay Jesus Christ. Na parang may isa kayong goal and mission in life is to, to spend more time with the Lord, Yes. para maintindihan mismo lalo yung buhay niya. And this is parang, Jules, ito yung perfect venue para maintindihan mo mismo yung pinagdaanan ni Cristo through Sinakulo. In addition for that, ang nangyayari na didiscover nila yung talento nila. Kami mismo ang gumagawa ng costumes, ng mga props, na made of So wala laptop naman phone. silang ilalabas na bayad dito, just Ay, in wala. case. Wala naman. Tapos, nagkaroon pa kami, dati, kasi medyo tatay na yung Jesus namin. Ngayon, nagkakaroon na kami ng mga youth mismo na nagpo-portray na ng Jesus. So, talagang yung devotion nila, yung talagang, yung willingness nila na maging parte ng Sinakulo is, Jules, gusto ko lang tanungin kasi narinig na natin kanina yung panig ni Miss Lilian. Pero si Goody bilang representative ng kabataan, gusto natin marinig yung kahalagahan na ipinahihiwatig nga nito nga Sinakulo. Bakit tingin mo napaka-importante sa mga kabataan ngayon ma-involve sa ganitong klase ng proyekto? Sa akin sa mga kabataan, pag gumagawa ng play, parang tinginan nila, as in, parang play lang, kasiyahan, ganun lang. But in a way na, pag kami na yung gumawa ng play, gusto namin ipakita kung paano sinacrifice ni God, Jesus Christ, yung sarili niya para may-save tayo. And then, yung kahalagaan na, yung nalilinawan yung utak na, hindi lang yung basta play eh. Kumbaga, yung play na yan, yung moral niyan, kailangan isa puso natin na damin natin na hindi lang ginawa ni Jesus Christ yung isang bagay na yan o yung mga eksenang yan para lang maging masaya kayo. Gusto niyang ipakita sa atin na mahalaga siya para sa atin. Yan, so nakita natin din na beyond the play, talagang yung pinaka-core na messages na talagang syempre mas ma-appreciate natin si Jesus Christ, lalo na ngayong Holy Week. Pero ang mahalaga dito, yung gusto kong tanong kay Miss Lilian, paano po yung mahakbang na ginagawa ng Marian Movement na aside from syempre na focus tayo sa Semana Santa, ito yung activities, paano po natin masisiguro na throughout the whole year, talagang tuloy-tuloy yung pag-appreciate nila? Balik kasi continuous naman yung aming pagdarasal ng Rosaryo, lalo na yung mga kabataan. Every week yun, naglilipat nga kami ng Fatima. Tapos yung recollection namin, every year may recollection kami para nakikilala namin ang isa't isa at mas continuous din yung paglapit nila kay God sa mga problema nila, gano'n. Tapos, basta, ngayon kasi na rin kami ng Bible study, tapos kinakatechize namin sila, tapos binibigay namin yung kahalagahan ko ng mga sakramento, yung mga hindi pa nakakasal, hindi pa nabibinyagan, nakukumpilan, at yung kahalagahan ng kumpisal para yung conscience nila So, ang ganda talaga nito, Jules, kasi talagang nilalapitan nila lahat ng mga iba't ibang klase ng tao at talagang inilalapit natin kay Kristo. So, napakagandang way ito para ma-celebrate at malaman natin yung tunay na kahalagahan at diwa ng Semana Santa. Pero ngayon, saan ba mapapanood itong Sinakulo ninyo? At marami bang schedule para dun sa mga viewers natin na interested makita yung Sinakulo ninyo? Okay, we would like to invite everyone to see and watch our live Station of the Cross. Ito po gaganapin sa Sacred Heart of Jesus sa Hillsboro, Alabang. Ang parish namin dito is Father Lambert. Ito po ay gaganapin sa Good Friday, April 18 at 5 a.m. So yung po malalapit sa Las Piñas at sa Alabang, sana po makadalo kayo at masaksihan niyo po yung aming pagsasadula ng Sinakulo.
Goody? Any message to our viewers? Sana po supportahan niyo po yung gagawin naming sinakulo. And then, At sa mga projects. sa mga susunod pa namin mga projects. Yun lang po. Alright, ito Jules, talaga natutuwa ako kasi maraming kabataan na rin talaga na involved sa ganitong klase na kahit na sinabi natin talaga modernized na yung mundo ngayon, marami ng mga kung ano-anong mga pwede nilang pagkaabalahan. Yung culture and na nga tradition nandun pa rin. Oo, tulad na lang ng mga internet or video games or kahit ano pa. So, this is actually perfect way to celebrate yung Semana Santa in a more meaningful way kung saan mas ini-involve natin yung sarili natin kay Lord Jesus Christ. So, sana po yung mga boss natin dyan, malaman natin yung tunay na diwa at kahalagahan, hindi lamang magbabakasyon or to bond. Take this time, i-take advantage natin itong oras na po itong binigay sa atin na spend more time with our Lord. Right. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Lilian Orbeta and Goody Estrevillo, both from Marian Movement. Maraming salamat sa inyo.